Kaya sa puntong ito mga kapatid, huwag tayo magpapauto sa mga taga Bureau of Customs. Inuuto tayo eh. Ginagawa tayong tanga eh. Na para bakit hindi tayo nag-iisip? Hello! Yung mga sinasalakay nyo, nakalabas niya sa customs kasi nagtara sa inyo. At ngayon, lumalabas na kayo doble kara. Doble kara na, doble tara pa. Think about it. So, sino itong mga bawat isang inyong kinumpis ka ngayon na sasakyan? Sino-sino taga-customs ang nag-issue ng certificate of payment? At sinong kawani ng customs ang mag-i-issue ng certificate of payment na undervalued nang walang pahintulot na nakakataas sa kanya? O di ba? Hindi ho ba? Ang lahat ng ito may basbas ng mga opisyal. Hindi sila papayag na yaan ay makalabas na hindi nagtatara. So ngayon, balikan natin ito. Yung sa Pasig, walang nangyari. Walang tayong nabalitaan, di ba? Asa na yung mga kotse. Ang sabi nga nung Marunilla, wala silang sisinuhin. Kahit sino may-ari, lalantad nila. Asan na? Asan na? Baka, for all we know, ang mga may-ari yan, opisyal din ng gobyerno. Hindi ba? Hindi nyo mailabas ngayon. Nasaan na yung mga kotse? Kung totoo na kayo'y gustong magbigay ng leksyon dito, di warakin nyo yan sa harapan ng taong bayan. Sige nga. O di ba? Hileran nyo, warakin nyo, sirain nyo yan nang hindi mapakinabangan. Yung Bugatti po, walang taker. Nakita ho ninyo? So ngayon, eto na naman sila. Nagmamalaki sila. Sa Makati, saan pa yung isang lugar na kanila sinilakay. Opo, ito daw ho, sabi nila, ang sabi ni sa Pasig at sa Parañaque, sabi ni Rubio, ito ay palatandaan na we are one step ahead. Di ba? Saan sabi niya? Sila daw po, mga kapatid, ay di alintana itong mga gawain ng mga smuggler. Hello? Mawalang galang lang po sa inyo. Kaya din po walang pumapayag na magpa-interview sa kanila kasi mahirapan silang sumagot. Diba? Kasi ang unang katanungan natin, sige, paano nakarating yan dyan sa showroom? Pero itong mga taong ito, mga kapatid, diba, mawalang galang lang, meron naman talaga may kaya, pero yung mga nagyayabang lang, ayaw magbayad ng buwis. So anong nangyayari? Nakapagyayabang sila sa tulong ng mga taga Bureau of Customs na kumikita rin ho naman sa lagayan. Meron naman silang pakulo. Sila daw po ay sumalakay sa isang tindahan daw po ng mga luxury vehicles, mga sports car, etc. Dalawang operasyon. Yung unang operasyon, magkano yung girl? 1.4 billion. Oo. 1.4 billion pesos. And then, meron silang panibago. Itong sa Makati naman daw ho. 366 million naman yan, Okay. worth of luxury vehicles. Okay, kung inyo pong pupuntahan yung mga visuals nito, andiyan ba yung mga visuals natin? Yung una, may mga Rolls-Royce, may mga Ferrari, Mercedes-Benz, may Bentley, etc. No? Opo. Pansinin po ninyo mga kapatid, itong ipinalalabas nilang video, kasama nga po yung media. Opo. Ang mga otong ito ay mga segunda mano. May mga conduction sticker na nga eh. Meron na nga itong mga RFID, di ba? Pansinin po ninyo. Pati ho yung mga sinasabi po na ito lang pinakahuli na kanila pong sinalakay dito po sa area ng Makati. Naglabas po ng statement yung sinasabing may-ari po nitong dealer. Yung isa po daw yata kumbaga, alam niyo yung nagko-coat. Yung naglalagay ng coating para Opo. hindi magagasgas yung kotse. Okay, Oo. para sa mga high-end vehicles. Yes. Sinasabi ho nila, lahat daw po ito ay may mga rehistro at dokumentado. Okay. Kasi nga po, meron tayong nakita yung iba, may plate number nga eh. Parang yung nangyari sa Pasig, kung inyo pong naaalala, almost 2 years ago, yan pong sa Pasig, mga kapatid, na kanila rin pong, ganun din po. Nangyari ito June 11 ng 2023. Ganun din po ang kanilang estilo, di ba? Binebenta na po sa gray market and dilulusubin nila, babatakin nila, mga nakarehistro na yon. Hindi po natin itinatanggi yung karapatan ng customs dyan, at hindi po natin binamaliit din po yung ganyang uri po ng kampanya na habulin itong mga sinasabi nilang smuggler. Tama naman yun. Pero ang tanong natin dito, totoo ba itong kanilang kampanyang ito o ito po ay moro-moro lamang, drama lamang, saswela lamang? Bakit? Okay. So ito ho muna. Puntahan natin itong nangyari noong pong kanilang pagsalakay dito po sa sa isang tindahan po ng mga
sasakyan, meron pong mga pang middle class, meron din pong mga pang high end. Ito po yan dyan sa may bandang Ortigas sa Pasig, no? Ano pangalan nito? Na wala lang sa aking ito hong nangyari dyan sa Pasig City. Nalimutan ko yung anyway, yung pong kanilang binatak dyan, nangako noon to si Maronilla. Oo. Naiimbestigahan daw po yung mga sasakyan na ito. Mula noon hanggang ngayon, wala na tayo narinig. Bakit? Doon pa lang po kasi sinasabi na po namin, gaano kalalim ang inyong gagawing investigasyon? Kasi kung naiparehistro yan, may dokumento yan na nanggagaling sa customs. Hindi naman po makakarating yan sa mga bodega. Hindi naman po yan makakarating mga kapatid dito po sa mga may-ari nito ngayon na hindi dumadaan sa aduana. So kapag po natin sinuri yung mga dokumento sa LTO niyan, kung ba't nakapagparehistro, nagbigay yan ng certificate of payment. Hindi ka marirehistro para yung Bugatti kung wala kang certificate of payment. Sino ho ba naglalabas ng certificate of payment? The Bureau of Customs. So sino ho ba mga kapatid ang pumapayag na makalabas yan sa aduana? The Bureau of Customs. Ibig sabihin, na ilabas sa customs kasi nagbayad na sinasabing karampatang buwis. Dalawa yan, value-added tax at itong excise tax. Kabisado po yan ng mga naandyan po sa usapin pong ito ng negosyo. Kung gaano kamamahal, no, ang babayaran mong excise tax. Doble. Kung magkano mo inangkat yan, higit pa sa doble. Kung yan ang inangkat mo sa halagang piso, 10 million, doble ka agad dyan, 20 million ka agad, 10 million ka agad ang buwis niyan. Ngayon mga kapatid, kayo magtataka, no, sa lahat na sinasalaki ng customs, hanggang salaki lang sila, wala na kayo narinig. Bakit? Kasi lalabas at lalabas ang katotohanan na nangyayari ito dahil sa sindikato sa loob ng customs. Klaro po yan. Bakit sindikato? Una, hindi po papayag ang customs na lumabas yan sa pantalan nang hindi ka kukuha ng certificate of payment. Sino ang nagbibigay ng assessment dyan? Sino pumipirma dyan sa dokumentong yan? At dahil nga po mga kapatid, itong mga kotseng ito na naandidiyan, Rolls-Royce, Ferrari, Porsche, Benz, pati nga itong Bentley, may mga local dealers na yan dito. Meron na. May tindahan na po sila dito. Meron silang sarili mga kasa na. Bakit pa dinadaan dito po sa gray market? Kasi nga undervalued. Kasi kung dito ka bibili, mahal doon sa dealer na nagbabayad ng tamang buwis. So bibili ka doon sa gray market, magpaparating ka. Kasi nga pagdating dito, undervalued. Yun na po yun. Parang Bugatti, di ba? Ipinarehistro sa LTO. Wala rin po nangyari. May nag-imbestiga, hindi ho naman po natapos. Yung Bugatti, na-issue ng plate number. Di ba? O bakit? Kasi nga, may certificate of payment. Ganyan din po yan sa kanilang mga sinasalakay ngayon. Nairehistro kasi may certificate of payment. So, sino itong mga bawat isang inyong kinumpis ka ngayon na sasakyan? Sino taga-customs ang nag-issue ng certificate of payment? At sinong kawani ng customs ang mag-i-issue ng certificate of payment na undervalued nang walang pahintulot na nakakataas sa kanya? O di ba? Hindi ho ba? Ang lahat ng ito may basbas ng mga opisyal. Hindi sila papayag na yaan ay makalabas na hindi nagtatara. So ngayon, balikan natin ito. Yung sa Pasig, walang nangyari. Walang tayo nabalitaan, di ba? Asta na yung mga kotse. Ang sabi nga ng Maronilla, wala silang sisinuhin. Kahit sino may-ari, lalantad nila. Asan na? Asan na? Baka, for all we know, ang mga may-ari yan, opisyal din ng gobyerno. Hindi ba? Hindi nyo mailabas ngayon. Nasaan yung mga kotse? Kung totoo na kayo'y gustong magbigay ng leksyon dito, di warakin nyo yan sa harapan ng taong bayan. Sige nga. O di ba? Hileran nyo, warakin nyo, sirain nyo yan nang hindi mapakinabangan. Yung Bugatti po, walang taker. Nakita ho ninyo? So ngayon, eto na naman sila. Nagmamalaki sila. Sa Makati, saan pa yung isang lugar na kanila sinilakay. Opo, ito daw ho, sabi nila, ang sabi ni sa Pasay at sa Parañaque, sabi ni Rubio, ito ay palatandaan na we are one step ahead. Di ba? Saan sabi niya? Sila daw po, mga kapatid, ay di alintana itong mga gawain ng mga smuggler, etc. Hello?
Mawalang galang lang po sa inyo. Kaya din po walang pumapayag na magpa-interview sa kanila kasi mahirapan silang sumagot. Diba? Kasi ang unang katanungan natin, o sige, paano nakarating yan dyan sa showroom? Paano nakarating? Paano yan na-irehistro sa LTO? Ano ang dokumentong ginamit nila? Sino ang taga-customs na naglabas ng certificate of payment? Sino to? Oo. Bakit hindi yun ang una niyong imbestigahan? Hindi niyo iimbestigahan kasi ingunguso kayo. Diba? Na ang lahat ng ito ay kuntsabahan. Hindi ba? Kaya dito ho sa mga nakikinig ngayon sa atin, ano ba ang pakialam natin dito? Hello? Ikaw na nagmamaneho ng hulugan mong kotse, tandaan ninyo ha, na ikaw mismo, kahit na gaano ka pa kahirap ang buhay mo, nagbabayad ka ng excise tax. Tandaan natin, nang dahil po sa train law, itinaas na po ang excise tax. Ang mga sasakyan na ang halaga ay 600,000 pesos pataas hanggang 1 million pesos nagbabayad ng 5% na excise tax. Yan ang patong mo doon sa SRP. Yung 600,000 hanggang 1 million, 20% ang excise tax. Ikaw na nagmamaneho ngayon ng hulugan mong kotse. Yung minamaneho mo na Fortuner, opo, nagmamahal yan dahil po ang laki na ng excise tax niyan. Kung ang halaga ng bibili mong kotse 1.1 million to 2.1 million, 60% mga kapatid. Opo. Ang babayaran mo na excise tax. Pataas na ho ng pataas ang excise tax. Habang nagmamahal ang kotse, pataas ng pataas. Hindi pa kasama dyan yung value added tax. Kaya po yung Fortuner na gustong-gusto po ng middle income earners. Pati nga po itong mga hindi naman po din luho matatawag na yung mas mataas pang kalidad ron. Kasi nga yan ang inaambisyon mo, nagpapagal ka eh.